May 2025 na, magkano na nga ba ngayon ang mga Yamaha motorcycle? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Yamaha NMAX 155 TechMax 2025 version. Napakabangis po ng kanyang bagong body and design. At mayroon po itong dual projector lights para po sa kanyang high beam and low beam. At napakabangis po nito pong kanyang split na daytime running light na parang nagsisilbi nitong mga mata. At included na rin po dito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. At mayroon naman po itong black color na visor. Gumagamit po ito ng traditional telescopic fork na black color dito sa harapan, habang naka-dual sub-tank shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-dual digital meter panel display at naka-smart keyless system ang ignition. Included na rin po dito yung kanyang fuel at set opener. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan with ABS, habang naka-single disc brake with single pot caliper dito sa likuran with ABS. At mayroon naman po itong 7.1 na fuel tank capacity at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ito pong Yamaha TechMax version ay naka YECBT na po ito pong kanyang engine design. At mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa right side, malalim din po ito na pwede po nating paglagyan ng gloves at coins. Habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito at open. At mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port. At ang kanya naman pong mga button selectors, mayroon po itong mode button, high beam and low beam, turn signal selectors, navigation button, horn at ang kanyang shift button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard at ang kanyang electric starter. At mayroon naman pong sukat na 110 by 70-13 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong 130 by 70-13 dito sa likuran. Malawak po ito pong kanyang pillion board at mayroon po itong footrest extension at mayroon naman po itong rubber cover on top. At formado na po pala ito pong kanyang stock na upuan. Combination po ng black at gray ito pong kanyang seat cover. Black color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. At napakalawak po nito pong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasyang-kasya po rito ang isang full face helmet. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. At tubular naman po na metal, ito pong kanyang center stand. Alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating back rider. At may nakalagay naman po na NMAX 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Very unique po ng pagkakadesign. Ito pong kanyang taillight, naka full LED na rin po yan. At dito po located sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Stylish din po ang dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay equipped with liquid cooled para po sa kanyang cooling system. At ang presyo po ng Yamaha NMAX 155 TechMax version ay nagkakahalaga po ito ng 175,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 61,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,370 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Mio Gravis 125 2025 version. Ang ganda rin po ng kanyang bagong kulay. At ito po ay gumagamit ng full LED para po sa kanyang main headlight. May blue pins na daytime running light. At included na rin po pala rito yung kanyang bulb type na turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang front telescopic fork. Habang naka single shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition at included na po rito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon na din po siyang integrated na USB charging socket. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan, habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. At mayroon po itong 4.2 liters na fuel tank capacity. May maluwag na footboard at mayroon po itong rubber cover on top na anti-slip at may sukat na 100 by 90-12 dito sa harapan. Habang mayroong sukat na 110 by 90-12 dito sa likuran. Naka fully digital meter panel display at ang kanya naman pong mga button selectors, meron po itong high beam and low beam,
turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Malapad po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Tubular naman po na metal, ito pong kanyang center stand. Alloy naman po ito pong ating pillion step para po sa ating back rider. At naka-air-cooled naman po ang kanyang cooling system. Black color naman po ito pong ating CVT cover at may naka-intact naman po rito na Yamaha. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight at bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. All black naman po ang kulay nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. At ang presyo po ng Yamaha Mio Gravis 125 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 84,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,300 pesos. At mayroon naman po itong 4,597 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 version. Ang angas po ng kanyang forma. Gumagamit po ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang high beam and low beam. At very attractive po ang dating. Nito po ang kanyang daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga mata. Included na rin po pala rito yung kanyang mga turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan with ABS. Habang naka-single disc brake with single pot caliper dito sa likuran with ABS. At glossy black naman po ito pong kanyang windshield. Naka-fully digital meter panel display at naka-two-tone color combination na black at gray. Ito pong kanyang handlebar cover. Naka-front telescopic fork na black color dito sa harapan. Habang naka-dual sub-tank shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition at included na po rito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon po itong 2 front pockets. Dito po sa kanan, pwede po nating paglagyan ng glove at coins. Habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito at pwede po tayong maglagay dito ng bottled water. At bukod dyan ay mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, menu button, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At mayroon pong sukat na 110 by 70-13 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 130 by 70-13 dito sa likuran. At ito po ay equipped with traction control system. Spacious po ito pong kanyang footboard at mayroon po itong footrest extension at mayroon naman po itong rubber cover on top. Malapad po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch at tubular naman po na metal ito pong kanyang center stand. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 7.1 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Black color naman po ito pong kanyang CVT cover. At may nakalagay naman po na NMAX 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Very stylish po ang dating nito pong kanyang bagong full LED na taillight at located naman po rito sa bandang ibaba ito pong kanyang mga LED na turn signals. Black color naman po ito pong kanyang pipe at mayroon naman po itong single exhaust. At naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At ang presyo po ng Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 155,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,141 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha PG1 Scrambler type na motorcycle. Ang astig at napakaporma ng kanyang dating. Gumagamit po ito ng bulb type para po sa kanyang high beam and low beam. At located naman po rito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-traditional telescopic fork na black color dito sa harapan. At mayroon po itong rubber protection. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. At ito po ay equipped with drum brake para po sa kanyang rear braking system. At may sukat na 90 by 100-16 dito sa likuran. At ito po ay naka-dual purpose pattern tires. Ang forma po talaga ng dating nito pong kanyang upuan. Brown color naman po ito pong kanyang seat cover. Rounded shape naman po na tubular metal. Ito pong kanyang integrated na grab bar. At ito po ay mayroong 4-speed manual transmission. At mayroon po itong 5.1 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. Naka-single disc brake with single pot caliper dito sa harapan at ito po ay naka-spokes rim set at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 90 by 100-16 at ito po ay equipped with dual purpose pattern tires. Naka-analog po ang kanyang meter panel display at mayroon din po siyang gear indicator.
Naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ang kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong engine kill switch, hazard button at electric starter. Napaka-classic po ng dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Chrome color naman po ito pong kanyang metal foot brake. Bilog po ang hugis nito pong kanyang tail light at yan po ay gumagamit ng bulb type. Ganun din po ito pong kanyang mga turn signals. Naka-bulb type din po ito. At ang presyo po ng Yamaha PG1 ay nagkakahalaga po ito ng 82,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,315 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Sniper 155 ABS version. Mayroon po itong full LED na low beam located po rito sa kanyang handlebar. At yung kanya pong high beam ay naka full LED na po located naman po rito sa bandang ibaba. At nagkaroon po siya ng spike dito sa bandang itaas. Ito naman po yung kanyang daytime running light. At located naman po dito sa ibaba, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Naka-standard telescopic fork dito sa harapan, glossy black color. Habang naka-monoshock absorber naman po dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition at included na po rito yung kanyang set opener. Mayroon po itong built-in na USB charging socket. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color with ABS. Habang naka-single disc brake with single-pot caliper na gold color dito sa likuran. At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission at equipped na po ito ng assist and slipper clutch. At mayroon pong sukat na 90 by 80-17 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 120 by 70-17 dito sa likuran. Naka fully digital meter panel display at ang kanya pong mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button at ang kanyang electric starter. Tubular po na metal, ito pong kanyang side stand at center stand. Maganda na rin po ito pong kanyang stock na upuan. Combination naman po ng black at gray ang kanyang seat cover. At mayroon po itong 5.4 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Naka-tubular naman po na square type na metal, ito pong kanyang swing arm. Mayroon po itong integrated na mudguard at chain cover. Haba naman po na diamond shape ito pong kanyang LED na taillight. At located naman po rito ito pong kanyang mga nakapop up na bulb type na turn signals. Stylish din po ang dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Chrome color naman po ito pong kanyang metal foot brake. At ang presyo po ng Yamaha Sniper 155 ABS version ay nagkakahalaga po ito ng 145,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,090 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ang kagandahan po nitong Yamaha Passion ay mayroon po itong LED na headlight, oblong po yan. Oblong din po ito pong kanyang mga turn signals. Located po siya dyan sa gitna. Single rotor disc brake para sa kanyang front braking system. Fully digital meter panel display. Mayroon po itong auto stop start system. At mayroon din po siyang hazard. Mechanical key para po dito sa kanyang ignition. Mayroon po siyang left side pocket. Mayroon din po siyang utility hook, left side pocket. Mayroon na din po diyang integrated na USB charging port. Mayroon na rin po pala siyang park brake lock. Napakalawak po pala nito pong kanyang footboard at malapad po itong kanyang upuan. At mayroon naman po itong single shock absorber, additional utility hook. At ito pong kanyang taillight, oblong pa rin po siya. Gumagamit naman po ito ng mechanical trailing or drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. At ang presyo po ng pinakabagong Yamaha Passion 125 ay nagkakahalaga po ito ng 93,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,900 pesos. At mayroon naman po itong 4,870 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang Yamaha Mio Gear 125. At ang color po na to, ito po yung kanilang gray color. Para sa akin, very attractive din po yung design nito pong kanilang Mio Gear 125. Naka-emboss kasi to, no? Kung inyong mapapansin, parang crescent moon yung design nitong kanyang headlight. Meron po siyang badge dito na gear dito sa gitna. At ang kanya naman pong braking system is naka-single disc brake dito po sa harapan. Habang dito naman po sa likuran, ito po ay naka-drum brake. At ang kanya naman pong suspension dito sa likod ay naka-single shock absorber. At ito pong kanyang upuan is matte black color naman po itong kanyang seat cover. At mayroon naman po itong analog na meter panel display. May hazard na rin po ito.
at gumagamit po ito ng mechanical key pagdating po sa kanyang ignition. Meron po siyang front pocket dito na kung saan meron na rin po siyang integrated na USB charging socket. At ang presyo po pala nitong kanilang Mio Gear 125 ay nagkakahalaga po ito ng 81,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,340 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Dito sa kabila, ito naman po yung kanyang special edition. So mayroon po siyang 2 available variation na pwede nyong pagpilian sa market. Ito po yung kanilang standard, and then ito naman po yung kanilang S version. Well, ang pagkakaiba lang naman nila, ito po ay mayroong stop and start system. And then yung kanyang color combination is more premium compare po natin dito sa kanilang standard. Gaya na lang po nitong kanyang upuan na black color, ang seat cover. Pagdating naman po rito sa kanilang special edition, napaka-premium nito pong kanyang seat cover ng kanyang upuan, no? Brown color na leather type, napaka-durable ng pagkakatahi. Gumagamit naman po ito ng mechanical key. Pagdating po sa kanyang ignition, naka-analog meter panel display, may utility hook dito sa gitna, at mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port, at naka-disc brake naman po dito sa harapan. At ang presyo po ng kanilang Yamaha Mio Gear 125S ay nagkakahalaga po ito ng 86,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,300 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,572 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Napaka-astig po ng body and design nito pong kanilang Yamaha XSR155. Mayroon po silang dalawang kulay na available para po dito sa kanilang XSR155. Mayroon po tayo nitong silver color at mayroon din po tayo nitong sky blue color. Silipin natin itong kanyang headlight. Napaka-classic na dating kasi nga bilugan itong kanyang headlight. Mayroon naman po itong inverted telescopic fork. Naka-single rotor disc brake dito sa harapan. At tignan naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display na bilog. At naka-naked handlebar. Napakaganda po nito pong kanyang timeless na fuel tank. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito, ito pong kanilang mga upuan, pang scrambler type po. Ito pong kanyang seat cover. Dito sa kabila, brown color naman, no? Which is napaka-premium pala ng kulay ng upuan nitong sky blue color. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Napaka-astig ng dating dahil nga ito ay classic bike. At very sporty looks naman po yung dating nito pong kanyang exhaust pipe. At mayroon naman po itong single exhaust. Mayroon po itong single rotor disc brake dito sa likuran with single pot caliper na Nissin. At ito pong kanyang mga gulong napakakapal at naka semi dual purpose pattern tires. At ang presyo po pala nito pong kanilang Yamaha XSR155 ay nagkakahalaga po ito ng 182,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 37,800 pesos. Ito naman po yung kanilang Yamaha MT-15, the dark side of Japan. Napakaastig po nito. Mayroon po sila ditong 2 color available. Mayroon po tayo nitong cyan color, which is very attractive para sa akin, ha. At kung gusto niyo ng medyo classic na malupit, is mayroon po silang all matte black. At ang very attractive dito sa motorcycle na to, ito pong kanilang mga inverted telescopic fork, naka gold color. At naka single rotor disc brake dito sa harapan with 2 pot caliper. Silipin natin ito pong kanyang headlight. Napakaastig, no, para po siyang maskara. At mayroon naman po itong projector lights dito po sa kanyang main light. Silipin natin itong kanyang fully digital meter panel display. Napakahaba po pala. Naka naked handlebar at naka mechanical key ang kanyang ignition. At ito pong kanyang fuel tank, napaka-astig, no? Dahil mahaba po itong kanyang extension tank cover. Napaka-premium po pala ng dating nitong upuan, nito pong kanilang Yamaha MT-15. Pang-classic yung datingan nitong kanyang upuan. Tignan natin itong kanyang taillight. Maliit lang din yung pagkakadesign pero visible naman po yan kasi LED na siya. Naka-single rotor disc brake dito po sa likuran with single pot caliper na Nissin. At napakakapal po nito pong kanyang likurang gulong. At ito pong kanyang stock pipe, very sporty looks din po yung kanyang dating. Nagkaroon pala siya rito ng touch ng carbon. Yung tip niya is silver at mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha MT-15 ay nagkakahalaga po ito ng 178,500 pesos.
At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 36,800 pesos. Ito naman po yung kanilang Yamaha R15M. Para po dun sa mga beginners na naghahanap ng sports racing bike, saktong-sakto ito para sa inyo. Titigan po natin ito pong kanyang headlight, napakabangis din ng kanyang dating. Gumagamit po ito ng projector lights para sa kanyang main light. Meron po itong split na daytime running light dito sa gilid. At dito na rin po located ito pong kanyang mga side mirror sa bandang harapan. Meron din po itong visor na clear color. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with inverted telescopic fork. KYB po yung brand, gold color, kaya very attractive. Yung kanyang tip is silver color. Naka single rotor disc brake with dual pot caliper na Vibre. At naka Y design na blue color naman po itong kanyang mag wheel. May sukat na 100 by 80/17. Ito pong kanyang front tires. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display, naka mechanical key ang kanyang ignition at naka naked handlebar. Napaka-astig ng pagkaka-design pala itong kanilang mga fuel tank pagdating po dito sa kanilang mga racing edition. Ito pong kanyang upuan, wow! Ang ganda ng pagkaka-design, no? Naka-heart design, tapos parang naka-carbon itong kanyang seat cover, malambot din, separated din po at mas mataas ito pong ating back rider seat. May nakalagay po rito na R15M. May susian din po rito na kung saan ay pwedeng buksan ito pong kanyang upuan. Nagkaroon din po siya rito ng windlet. Ito pong kanyang extension cover para po rito sa kanyang upuan. Matulis. Para po siyang jet plane. Silipin natin ito pong kanyang tail light. Wow, ang haba rin po, no, nitong kanyang tail light. Very visible po yan day or night time. LED na rin po yung kanyang ginagamit dyan po sa kanyang tail light. At meron naman po itong mahahabang mga turn signals na bulb type naman po yung kanyang ginagamit. At ito naman po ay naka single rotor disc brake with single pot caliper na matte black Nissin brand, naka Y design na mag wheel, at napaka-astig din po pala ng dating nito pong kanyang exhaust pipe. Meron po itong silver na heat protection guard, silver din po yung kanyang tip, at meron naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha R15M ay nagkakahalaga po ito ng 203,500 pesos. Cash price na po yun. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 41,800 pesos. Punta naman po tayo rito sa kanilang underbone. So mahilig po sa mga motorsiklo na mabibilis. Nandirito naman po yung kanilang Yamaha Sniper 155. Standard po yung nandirito. Ang kagandahan nitong kanilang Yamaha Sniper 155, ang gusto ko rito yung pagkakadesign ng kanyang headlight. Dahil nandirito po siya mismo sa kanyang handlebar na kung saan kapag ikaw ay liliko sa kanan at kaliwa, ay susunod yung kanyang ilaw. At para sa akin, no, napaka-brusko ng pagkaka-design po nitong kanyang headlight dito sa bandang ibaba. At ang ganda rin po ng positioning nitong kanyang daytime running light. Napaka-sharp yung edges na dito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang turn signals. At ang kanya naman pong preno dito sa harapan is naka single rotor disc brake. At dito po sa likuran is naka-disc brake din po siya, kaya talagang napaka-forma ng kanyang dating. At pagdating naman po sa kanyang suspension, ito po ay naka-monoshock absorber. At located po ito, naka-align po siya sa gitna, kaya asahan po natin na nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. Yung kanyang mga decals, no, ang ganda rin ng kanyang color combination. Naka-BBA to, kaya more powerful po siya pagdating sa duluhan. Yung kanya naman pong mga mag wheels is blue color din po siya, which is nakaterno po yan dito po sa kanyang mga pairings. Ang ganda rin po pala nitong kanyang seat cover dito. Mayroong two-tone color combination na gray at black. Mayroon po itong fully digital meter panel display. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. At ang presyo po pala nito pong kanilang Yamaha Sniper 155 na standard version ay nagkakahalaga po ito ng 127,900 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,011 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang Yamaha MIUI 125S. So mayroon din pong dalawang variation to, ha. Ito po yung kanilang special edition at mayroon din po siyang standard version. Well, ito pong kanilang Yamaha MIUI 125S, ang kagandahan nito is meron na po siyang built-in na stop and start system. At dito naman po sa ibaba, ito po ay naka single rotor disc brake along with single pot caliper. At ang kanyang preno dito sa likuran ay naka drum brake.
Naka single shock absorber dito sa likuran. At very attractive din po itong kanyang grab bar na naka M shape. At ang kagandahan po nitong kanilang Yamaha MIUI 125S ay nagkaroon din po pala ng two-tone color combination itong kanyang seat cover na matte black and then gray. Kaya very attractive sa ating mga paningin. Mayroon din po itong analog na meter panel display. Naka-mechanical key, ito pong kanyang ignition. May utility hook sa gitna. Mayroon po siyang dalawang maliit na packet sa magkabila. At ang presyo po pala nito pong kanilang Yamaha MIUI 125S ay nagkakahalaga po ito ng 84,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,520 pesos sa loob po yan ng 36 months. At ang available color na mayroon po sila ngayon dito, mayroon po silang blue at mayroon din po silang matte black. Ito naman po yung kanilang Yamaha MIUI 125 standard version. Mayroon po sila ritong available na 3 colors. Mayroon po tayong white, glossy black at ito pong orange. Mayroon po itong single rotor disc brake dito po sa harapan. Naka drum brake po dito sa likuran at mayroon po itong single shock absorber. Mayroon din po itong integrated na kick starter. Naka mechanical key ito pong kanyang ignition. Mayroon po siyang left side pocket, maliit lang, pwedeng paglagyan ng coins. At dito naman po sa kabila, medyo maluwag po itong kanyang left side pocket. Pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones at gloves. Mayroon din po siya ritong utility hook. At very attractive po ito pong kanyang integrated na grab bar na naka M shape. At ang presyo po pala nitong kanilang Yamaha MIUI 125 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 79,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,263 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Nandito naman po yung kanilang Yamaha Mio Aerox 155. At meron po tayo ritong 3 color variants na available. Meron po tayong glossy black and then may gray tayo. Ito po yung kanilang standard version. Ang kagandahan dito sa Aerox is talagang napaka-bulky nito pong kanyang front face cover at very attractive yung pagkakadesign nito pong kanyang mga headlights. At mayroon naman po itong single rotor disc brake along with single pot caliper para sa kanyang front braking system. At mayroon naman po itong dual shock absorber dito sa likuran at ang kanyang rear braking system ay equipped ng drum brake. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito po sa kanilang Yamaha Mio Aerox ay talagang napakalapad po nitong kanyang upuan at parang naka-heart design po yung pagkakatahi dito sa bandang gitna. May nakalagay rito na Aerox at napakalambot. At napakalapad din po nitong kanyang fully digital meter panel display. Gumagamit naman po ito ng mechanical key para po sa kanyang ignition. At dito naman po sa kanyang left side pocket, meron na po itong integrated na USB charging socket na kung saan ay pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones. At ang presyo po pala nitong kanilang Yamaha Mio Aerox 155 ay nagkakahalaga po ito ng 123,000 pesos. Ito po yung kanilang standard version. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 21,800 pesos. At meron naman po itong 5,707 pesos sa loob po yan ng 36 months. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, meron po itong 2 model variants dahil meron po tayong standard at meron naman po tayong special edition. At ang pagkakaiba lamang po ng dalawa, ito pong kanilang Yamaha Mio Aerox 155 special edition, ang kanya pong ignition ay equipped with keyless system. At ang presyo naman po nitong kanilang Yamaha Mio Aerox 155 special edition ay nagkakahalaga po ito ng 148,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,632 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito naman po yung kanilang Yamaha NMAX 155. Meron po tayong NMAX 155 with Y-Connect at meron din naman po tayong without Y-Connect. At ang kagandahan po nitong kanilang Yamaha NMAX, pagdating sa kanyang braking system, ay equipped po ito ng dual channel ABS. Pagmula po rito sa harap hanggang dun sa likod. At napaka-forma din po dahil naka-disc brake po rito sa harap at naka-disc brake din po rito sa likod. Naka-dual shock absorber at napakalapad din po nitong kanyang tail light. At included na rin po rito yung kanyang turn signals. Naka-fully digital meter panel display, naka-keyless ang kanyang ignition, mayroon po siyang right side pocket,
pwede po tayong mag-store dito ng mga coins or gloves. Sa kabila naman po ay meron po siya ritong integrated na USB charging socket. At ang presyo po ng kanilang Yamaha NMAX 155 with Y-Connect ay nagkakahalaga po ito ng 155,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,038 pesos, sa loob po yan ng 36 months. At ang presyo naman po nitong kanilang Yamaha NMAX 155 without Y-Connect ay nagkakahalaga po ito ng 153,900 pesos. So mas mura po ng 2,000 pesos ito pong without Y-Connect. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 24,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,038 pesos, sa loob po yan ng 3 taon.